Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang sanaysay na ang dapat mabatid ng mga Tagalog na isinulat ni Andres Bonifacio, isa sa mga pangunahing leader ng himagsikang Pilipino. Ang akdang ito ay isang makapangyarihang panawagan na naglalayong gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa kanilang kalagayan bago at sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila. Ipinapakita rito ang kasaganaan ng sinaunang Katagalugan, ang panlilinlang ng mga mananakop, at ang matinding paghihirap na dinanas ng bayan. Sa dulo ng video ay sasagutin natin ang mga mahahalagang tanong tulad ng tungkol saan ang sanaysay na binasa? Sa anong paraan inilahad ng may akda ang kanyang panawagan o nais ipagawa sa mga mamamayang Pilipino? Dapat bang isaalang-alang ng mga Katagalugan ang mungkahi ng may akda para sa ikabubuti ng bayan? At marami pang iba. Kung handa ka na, simulan na natin. Ang dapat mabatid ng mga Tagalog ni Andres Bonifacio. Itong Katagalugan na pinamamahalaan noong unang panahon ng ating tunay na mga kababayan, noong hindi pa tumutuntong sa mga lupaing ito ang mga Kastila, ay nabuhay sa lubos na kasaganaan at kaginhawaan. Kasundo niya ang mga kapitbayan at lalong-lalo na ang mga taga-Hapon. Sila ay kabilihan at kapalitan ng mga kalakal. Malabis ang pagyabong ng lahat ng pinagkakakitaan, kaya't dahil dito'y mayaman ang kaasalan ng lahat. Bata't matanda at 10 mga babae ay marunong bumasa at sumulat ng talagang pagsulat nating mga Tagalog. Dumating ang mga Kastila at dumulog na nakikipagkaibigan. Sa mabuti nilang hikayat na di umano, tayo'y aakayin sa lalong kagalingan at lalong imumulat ang ating kaisipan. Ang nasabing nagsipamahala ay nangyaring nalamuyot sa tamis ng kanilang dila sa paghibo. Gayonman, sila'y ipinailalim sa taal na kaugalian ng mga Tagalog na sinasaksihan at pinapagtibay ang kanilang pinagkayarian sa pamamagitan ng isang panunumpa na kumuha ng kaunting dugo sa kani-kanilang mga ugat. At yaoy inihalot ininom nilang kapwa, tanda ng tunay at lubos na pagtatapat na hindi magtataksil sa pinagkayarian. Ito'y siyang tinatawag na sandugo ng Haring si Katuna at ni Legazpi na pinakakinatawan ng hari sa Espanya. Buhat ng ito'y mangyari ay bumibilang na ngayon sa 300 taong mahigit na ang lahi ni Legazpi ay ating binubuhay sa lubos na kasaganaan. Ating pinagtatamasa at binubusog kahit abutin natin ang kasalatan at kadayok-dukan. Ginugugol natin ang yaman, dugo at 10 ng buhay sa pagtatanggol sa kanila. Kinakahamok natin 10 ng tunay na mga kababayan na ayaw pumayag na sa kanila ay pasakop, at gayon din naman nakipagbaka tayo sa mga Inchik at mga Olandes na nagbalak na umagaw sa kanila nitong Katagalugan. Ngayon, sa lahat ng ito, ano ang sa mga ginawa nating paggugugol ang nakikitang kaginhawahang ibinigay sa ating bayan? Ano ang nakikita nating pagtupad sa kanilang kapangakuan na siyang naging dahilan ng ating paggugugol? Wala kundi pawang kataksilan ng ganti sa ating mga pagpapala. At ang mga pagtupad sa kanilang ipinangakong tayo ay lalong gigisingin sa kagalingan. Bagkus tayo'y binulag, inihawa tayo sa kanilang hamak na asal, pinilit na sinira ang mahal at magandang ugali ng ating bayan. Iminulat tayo sa isang maling pagsampalataya at isinadlak sa lubak ng kasamaan ang kapurihan ng ating bayan. At kung tayo'y mangahas humingi ng kahit gabahid na lingap, ang nagiging kasagutan ay ang tayo'y itapon at ilayo sa piling ng ating minamahal na mga anak, asawa at matandang magulang. Ang bawat isang himutok na pumulas sa ating dibdib ay itinuturing na isang malaking pagkakasala at karakarakang nilalapatan ng malahayop na kabangisan. Ngayon, wala nang maituturing na kapanatagan sa ating pamamayan. Ngayon, lagi nang ginagambala ang ating katahimikan ng umaalingaw-ngaw na daing at pananambitan, buntong hininga at hinagpis ng makapal na ulila, balot mga magulang ng mga kababayang ipinanganyaya ng mga manlulupig na Kastila. Ngayon, tayo'y malulunod na sa nagbabahang luha ng ina sa nakitil na buhay ng anak, sa pananangis ng sanggol na pinangulila ng kalupitan,
na ang bawat patak ay katulad ng isang kumukulong tingga na sumasalang sa mahapding sugat ng ating pusong nagdaramdam. Ngayon, lalo't lalo tayong nabibilibiran ng tanikalang na kalalait sa bawat lalaking may iniingatang kapurihan. Ano ang nararapat nating gawin? Ang araw ng katwiran na sumisikat sa silanganan ay malinaw na itinuturo sa ating mga matang malaong na bulagan ang landas na dapat nating tunguhin. Ang liwanag niya ay tanglaw sa ating mga mata upang makita natin ang mga kukong nag-akma ng kamatayang alay sa atin ng mga ganid na asal. Itinuturo ng katwiran na wala tayong iba pang maaantay kundi lalo't lalong kahirapan, lalo't lalong kataksilan, lalo't lalong kaalipustaan, at lalo't lalong kaalipinan. Itinuturo ng katwiran na huwag nating sayangin ang panahon sa pag-asa sa ipinangakong kaginhawahan na hindi darating at hindi mangyayari. Itinuturo ng katwiran na tayo'y umasa sa ating sarili at huwag antayin sa iba ang ating kabuhayan. Itinuturo ng katwiran na tayo'y magkaisang loob, magkaisang isip at akala, at tayo'y magkalakas na maihanap ng lunas ang naghaharing kasamaan sa ating bayan. Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan. Panahon nang dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan. Ngayon, panahon nang dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga mahal at dakilang aral na magwawasak sa masinsing tabing na bumubulag sa ating kaisipan. Panahon na ngayong dapat makilala ng mga Tagalog ang pinagmulan ng kanilang mga kahirapan. Araw na itong dapat kilalanin na sa bawat hakbang natin ay tumutuntong tayo at nabibingit sa malalim na hukay ng kamatayan na sa atin ay inuumang ng mga kaaway. Kaya, o mga kababayan, ating idilat ang nabulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ang ating lakas sa tunay at lubos na pag-asa na magtagumpay sa minimithing kaginhawahan ng bayang tinubuan. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga mahahalagang tanong. Tungkol saan ang sanaysay na binasa? Ang sanaysay na ang dapat mabatid ng mga Tagalog ay tungkol sa kalagayan ng mga Pilipino bago at matapos dumating ang mga Kastila sa bansa. Ipinakita rito na bago ang kolonisasyon ay masagana, mapayapa, at maunlad ang pamumuhay ng mga Tagalog. Tinalakay rin ng may akda ang panlilinlang at pang-aapi na naranasan ng bayan sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Higit sa lahat, layunin ng sanaysay na gisingin ang kamalayan ng mga mamamayan tungkol sa tunay na kalagayan ng bansa. Ito ay isang panawagan para sa pagkakaisa at paglaban sa pang-aapi. Sa anong paraan inilahad ng may akda ang kanyang panawagan o nais ipagawa sa mga mamamayang Pilipino? Inilahad ng may akda ang kanyang panawagan sa pamamagitan ng masidhing paglalarawan sa karanasan ng bayan, mula sa kasaganaan hanggang sa matinding paghihirap. Gumamit siya ng mga tanong na nagpapaisip upang hamunin ang damdamin at konsensya ng mga mambabasa. Binanggit niya ang mga pang-aabuso, kawalan ng katarungan at pagdurusa ng mga Pilipino upang ipakita ang dahilan kung bakit kailangang kumilos. Gumamit din siya ng matatalinhagang pahayag at emosyonal na pananalita upang higit na mahikayat ang mga Tagalog. Sa ganitong paraan, naging malinaw at makapangyarihan ang kanyang panawagan. Dapat bang isaalang-alang ng mga Katagalugan ang mungkahi ng may akda para sa ikabubuti ng bayan? Oo, dapat isaalang-alang ng mga Katagalugan ang mungkahi ng may akda sapagkat ito ay nakabatay sa tunay na karanasan at kalagayan ng bayan. Ipinakita sa sanaysay na ang patuloy na pagtitiis at pag-asa sa pangako ng mga mananakop ay nagdulot lamang ng mas matinding paghihirap. Hinikayat ng may akda ang mga Tagalog na umasa sa sariling lakas at magkaisang loob. Ang kanyang mungkahi ay hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa kalayaan at dangal ng buong bayan. Dahil dito, mahalagang pakinggan at pag-isipan ang kanyang panawagan. Sino ang tinutukoy o kinakausap ng may akda sa sanaysay? Ilarawan ang kanilang kalagayan batay sa teksto. Ang tinutukoy at kinakausap ng may akda sa sanaysay ay ang mga Tagalog o mga Pilipinong mamamayan.
Inilarawan sila bilang mga taong dating namumuhay sa kasaganaan, ngunit ngayoy dumanas ng matinding paghihirap at pang-aapi. Sila ay nawalan ng kapanatagan, hiwalay sa pamilya, at biktima ng kalupitan ng mga mananakop. Marami sa kanila ang naging ulila, balo, at nagdalamhati dahil sa karahasan. Ipinakita ng may akda na ang kanilang kalagayan ay puno ng luha, takot, at kawalan ng katarungan. Batay sa iyong pananaw, paano nakaapekto sa may akda ang kalagayan ng bansa noong panahon ng himagsikan? Malaki ang naging epekto ng kalagayan ng bansa sa panahon ng himagsikan sa may akda dahil ito ang nagbunsod sa kanya upang magsulat ng sanaysay. Ang matinding pang-aapi, kahirapan, at kawalan ng katarungan ay nagpaalab sa kanyang damdaming makabayan. Makikita sa kanyang mga salita ang galit, lungkot, at malasakit sa kapwa Pilipino. Dahil dito, ginamit niya ang panulat bilang sandata upang gisingin ang kamalayan ng bayan. Ang sanaysay ay naging paraan niya upang hikayatin ang mga mamamayan na lumaban para sa kanilang kalayaan. Maituturing na tekstong persuasive ang sanaysay. Ano-ano ang mga katangiang makikita sa teksto na nagpapatunay nito? Maituturing na tekstong persuasive ang sanaysay dahil layunin nitong hikayatin at impluwensyahan ang isipan at damdamin ng mambabasa. Gumamit ang may akda ng matitinding emosyonal na pahayag upang pukawin ang awa, galit at pagmamahal sa bayan. Mayroon ding malinaw na panawagan sa pagkilos tulad ng pag-asa sa sarili at pagkakaisa ng mamamayan. Gumamit din siya ng mga tanong na humahamon sa isipan ng mambabasa. Dahil sa mga katangiang ito, epektibong nahihikayat ang mga Tagalog na mag-isip at kumilos para sa ikabubuti ng bayan. At diyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa sanaysay na ang dapat mabatid ng mga Tagalog ni Andres Bonifacio. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.